True Subscribers Horror Stories. Na ang babaeng nakita ko kanina si Red ay hindi naglalakad, bagkus ay lumulutang pala sa ere. Real Paranormal Encounters. Na totoo yung usap-usapan sa aming barangay na may kakaiba kaming lahi. Opo, may lahi kaming aswang. And other scary stories from HTV Positive listeners. Kaya nang hinabol na ako ng mga miyembro ng kulto, ay tumakbo na ako ng mabilis at wala nang lingon-lingon. Yung tamang bilis para hindi nila ako maabutan. Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Isang nakakailakbot na gabi na naman po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga HTV Positive, mga certified kasindak, ka-haunted history at ganoon na rin sa mga ka-red diaries natin at kung sino-sino pa po yung mga nakikinig sa atin mapa IGTV, Facebook at maging sa ating podcast o kaya syempre sa ating team replay sa Hilakbot 24/7. Ito po ang segment sa Hilakbot TV, ang SHS Subscribers Hilakbot Stories. Sa puntong ito, atin naman pong babasahin ang ilang mga kwento, ang mga real paranormal at scary stories ni na Batang X, Mama Sishin at Juben. Ako po si Red. Sama-sama tayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa dulo ng episode na ito. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Unang kwento ay mula po sa ating email sindakstories2008@gmail.com mula kay Batang X na may titulong Gumamela. Gumamela talaga? Okay, sige. So ito na yon. Pwede palitan natin ang mapulang talulot ng Gumamela. Tapos, oh yeah. Lagyan mo sige, ito na. Hindi ko po matandaan kung ilang taon pa lang ako noon nang maganap ito. Sa katunayan po si Red, ito yung unang beses na nakakita ako ng isang bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. Hindi ko nga din po matandaan kung anong grade ko na po noon. Basta siguro between grade 1 or grade 2. Ano? Kung between grade 1 and grade 2, between grade 1 and grade 2, edi grade 1.5? Grade 1.5. Between grade 1 and grade 2 angal ka? Ito na, ang kwento dito ni Batang X. Hilig ko po kasi talagang sa tuwing umuuwi si Papa galing sa pamamasada ay manghihingi ako sa kanya ng 5 piso. Tapos pupunta ako sa mga bukas pang tindahan para bumili ng mga kung ano-anong chichirya o hindi kaya ay mga tsokolate na tig-pipiso. Meron pa nga po, tandang-tanda ko po yung mga brand na lagi ko pong binibili dahil paborito ko po yung cream sticks, chewy choco, yung mga ganyan at iba pa. Mag-aalas 9 na po iyon ng gabi nang dumating si Papa galing sa pamamasada. Binigyan po niya ako noon ng 3 piso. So alam na, dahil nga sa bata, tuwang-tuwa na po ako doon kasi parang malaking bagay na po sa akin yung 3 pesos. Kaya lumabas muna ako ng bahay pero yung mga tindahan along sa street namin, unfortunately ay sarado na. Kaya naisipan ko po na magpunta sa baba. Tatawid ka muna ng kalsada, maglalakad konti tapos makikita mo na yung street na iyon, yung Rosal Street. Habang naglalakad ako, nadaanan ko po yung isang malaking Gumamela. Para nga po iyong puno dahil sa pagkakatansya ko ay nasa 7 to 8 feet yung taas. Matapos ko nga pong bumili ng chewy choco, tuwang-tuwa akong naglakad pa uwi habang kinakain at ginangat-ngat ko na po iyon. Pagdaan ko po doon sa Gumamela, napansin ko po ang isang babaeng nakadress na puti. Mahaba at itim na itim yung buhok. Medyo salubong po yung kilay niya at yung titig po niya ay parang matatalim.
sa akin po siya nakatitig. Sa pagkakatansya ko po yung babaeng iyon ay parang nasa 27 to 35 years old. Nang mapatingin ako sa paahan niya, saka na lang po ako nilamon ng hilakbot dahil nakita ko pong hindi nakasayad sa lupa ang kanyang paa. Napatakbo na lamang ako sa sobrang hilakbot nang ma-realize kong hindi siya tao. Kinabukasan na ikwento ko ito sa kaibigan ko at niyaya niya naman na ako magpunta roon. Kahit na natatakot pa po ako na magpunta sa kung saan tumubo yung malaking gumamela na iyon, ay nagulat na lamang kami dahil nakita namin na meron ng mga tulda. May nakaburol ng patay. Matandang babae. Doon ko na lamang po naisip si Red na hindi kaya yung nakita kong babae kagabi ay ang sundo nung namatay na matandang babaeng nakaburol ngayon sa bahay kung saan nandoon yung gumamela? Or kung hindi man, ano po sa tingin ninyo? Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Hanggang dito na lamang po. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat din sa iyo, Batang X, sa pagpapadala ng iyong kwento sa ating email sindakstories2008@gmail.com. Kung iisipin mo kasi, kung ikaw sabihin mo na between grade 1 to grade 2 ka, grade 1.5 ka, hindi kaya syempre parang feeling mo ang taas pa para sa height mong yan, yung mga halaman, di ba? Na kapag siguro tumangkad ka na, yung naging average height ka na ng mga nagbibinata o nagdadalaga, yung mga katulad nun. So, baka hindi lang 7 or 8 feet yun, yung baka mali lang yung tansya mo, di ba? Pwede nating masabi na hindi kaya, pati yung tansya mo dun sa edad nung babaeng nakaputi na nakita mo na may malagong buhok at itim na itim, di ba? Siguro, masasabi natin hindi kaya pwedeng naglalakbay na yung kaluluwa nung namatay na yon na babae, or pwede rin talaga malaki ang possibility na sundo yun, di ba? Mga katulad ng haka-haka mo. Pero ganun pa man, at least kahit papaano, di ba, hindi ka nasaktan, hindi ka sinaktan, at kumusta na yung chewy choco mo? Nalunok mo ba agad nung nakita mo yung babae? Pero lang. Eto, lipat na tayo sa isa pang kwento natin dito. Medyo may kahabaan po ito at tsatsagain po natin na abutin hanggang pinakadulo para hindi na po magtampo si Mama Shishin kasi nag-chat po pala si Admin RJ, nakausap niya, pero nabasa ko po yung chat nila, yung exchange ng chat nila sa messenger. So si Mama Shishin po ay nasa Pilipinas na, so sinend po niya itong kwentong ito sa email natin noon nung nasa Qatar pa siya. So ito na ang kanyang kwento. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Ang ibabahagi ko naman po ngayon, Sir Red, ay ang bangungot at paranormal experiences at out-of-body travel. Kung niyo po matatandaan, yung mga unang kwento ko ay tungkol sa usog at saka yung kulam. Tama ba? Pero parang usog yun tatandaan ko. Anyway, kung niyo po matatandaan sa mga previous stories ko po na isinend, nasabi ko po ang tungkol sa mga paranormal experiences ko, lalo na po doon sa karanasan ng second child ko. Pagkatapos po nun kasi, Sir Red, hindi ko alam kung bakit naging interesante na ako sa mga witchcraft, mga spells, incantations, mga panggagamot na nag-trigger ng masidhi sa nais kong ma-open ng aking third eye. Dahil nga po nagiging lapitin na rin ako, kaso ang hirap po sapagkat puro shadow, glimpse of an eye at mga tunog or sa panaginip lang sila nagpapakita, and the worst, nakakausap ko po sila sa tuwing nababangungot ako. Andun na po ako sa punto na sinusukat ko po na baka maaaring hindi ganoon kalakas talaga ang pananampalataya ko. Baka nasa kabilang dako na din ako ng daigdig. Maigi na lamang po at natutunugan ko if nasa loob lang ako ng isang panaginip, kaya nagigising ako, or minsan po pag matinding bangungot maswerte ako at nadidinig ako ng mga ka-roommate ko dito sa Qatar. Yun palang pagnanais ko na iyon ang mag-uugnay sa akin sa kabilang mundo at magdadala din sa akin ng paulit-ulit na bangungot. Actually, maraming beses na po ako na muntik-muntika ng mamatay, at sabi nga ng mother ko,
hindi lang daw ako may sa pusa, kundi may sa demonyo pa daw ako kasi halos malupit yung mga aksidenteng kinasangkutan ko. Gaya ng ilang beses na akong nabundol habang naglalakad, naputukan ng ulo, nalunod, na aksidente sa motor, pati na rin yung pagbibigtik niya na milagrong nalulusutan ko naman dahil dead on arrival na ako plus ayaw na nga akong tanggapin sa ospital kasi nga self-inflicted daw kasi nga po kulay ube na ako nang dinala sa ospital. Tapos that time, may bagyo pa at wala pang generator yung ospital. Halos nag-iiyakan na nga daw yung dalawang anak ko at yung nanay ko na mahilig sa manggagamot, tinawag yung manggagamot na kakilala niya, si Ate Elsa. Si Dad naman ay pari para pabindisyonan na ako kasi wala na po talaga ang BP ko. Yung heart rate ko, yung heartbeat ko nga din po ay wala na din kahit malambot pa naman ako. Ang sabi pa nga daw, napaihi at napadumi na nga daw ako. Indikasyon na hopeless case na talaga. Pero milagrong pagwisik daw ng holy water sa akin ay gumalaw daw ako at siyang biglang pagpapatawag ng mga magulang ko ng nurse para i-check ang BP, heartbeat at yung iba pang vital signs. At nang may makuhanan sila saka na lamang nila ako inadmit at awa po ng Diyos ay buhay pa ako, Sir Red, hanggang sa ngayon. Totoo nga po talaga yung kasabihan na kapag hindi mo pa oras, kahit anong mangyari sa iyo, makakaligtas at makakaligtas ka pa rin. Pati yung kasabihan din na kapag malungkutin ka daw o loner, nagiging attracted ang negative energy sa iyo, pati ang mga lost spirits. Doon po sa dati kong inupahan sa Marikina kung saan naganap ang paranormal... Nalunok yung dila. Doon po sa dati kong inuupahan sa Marikina. Gawin ko po uli ha, sorry. Doon po sa dati kong inuupahan sa Marikina kung saan naganap yung paranormal experience sa second child ko. Wherein, nakasanayan na lang din namin ang presence nila gaya ng doppelganger, pagpatay sindi ng ilaw at yung pagsitsit at pati na din yung madalas na kapag nabangon na ako ng 3 AM ng madaling araw, kapag nadadaanan ko yung salaminan, napapansin ko sa peripheral vision ko na may kasunod talaga ako sa likod at minsan wala po akong reflection. Nakakatakot kasi minsan kahit nais kong tignan, hindi ko na lang pinapansin dahil nga ang isip ko baka iba pong imahe ang makita ko doon. Lalo at 3 AM yon, kung saan ang sabi, madalas malakas ang mga evil spirits. Madami din nga ako nadidinig, Sir Red, na sa tuwing sumasapit ang ganong oras ng madaling araw, akala ko ay may mga gising na tao sa salas. Kaya ang gawa ko, pag nag-CR ako kahit ramdam ko ang hilakbot na may nakatingin sa akin, ang sasabihin ko na lamang ay tabi-tabi at ako'y naiihilang. Sabay mabilis na tayo at balik sa kama at minsan pagkabalik ko sa higaan at syempre madadaanan ko na naman ang salamin, napapansin ko na yung kasunod ko. Parang nananalamin din siya. Ang sabi pa nga niya sa akin, "Uy, hindi mo binuhusan yung toilet." Wala po yun, wala dun sa kwento to. Oo, para mabisit lalo yung mga HTV negatives. Visit na narrator to, walang kwenta, pangit ng boses, pangit magkwento. Binibitin pa yung kwento. Ito na. Back to reality. Kahit hindi ako nagpapakita ng takot, pero sa totoo ay halos nahihirapan na ako makabalik ng tulog. Doon sa bahay na yon bago magdilim ay sarado na po ang mga bintana dahil kahit nanonood ako ng telebisyon, ramdam kong may nakasilip po sa bintana. Di man po literal na nakikita, alam ko po na meron kasi kapag hindi ako nakatingin, meron po akong nakikitang figura pero paglilingunin ko na, nawawala. Di lang ako nagpapahalata sa kanya, Sir Red, lalong-lalo na sa mga anak ko. Sa tuwing merong nahahagip ang mga mata ko na madalas pa nga nilang tinatanong, kung bakit, "Ma, lingon ka ng lingon sa bintana?" At sagot ko naman, wala. Tinitingnan ko lang yung dumadaan na tao." Na siyang nakalimutan ko na kami pala ay dead end na ang bahay sa loob ng compound. Umiiling-iling na lang yung anak ko na panganay sa akin.
kung makikita nyo po yung bahay ko noon, Sir Red, lahat yata ng pangontra ay meron na ako. Sa pintuan ay merong buntot pagi. Okay, kasi ang pagi ni Mama Shishin, P-A-G-E, kala ko buntot page. Sorry, buntot pagi, yun ang sabi niya. Sa bawat sulok ng buntot page, visit. Anyway, sa bawat sulok ng bintana, may asin, pati po sa sulok ng pinto, may asin din. Kaso may nakakapasok pa din po sa aming bahay at yun po talaga yung lubos na ipinagtataka ko. Yun pa lang biyanan ko noon. Kapag naglilinis, natuklasan ko na winawalisan pala niya yung likuran ng pinto at naaalis tuloy yung asin sa bintana. Sabi niya nagtutubig hanggang sa tumatagal nakakasanayan na lamang po namin yung mga nagpaparamdam dun. Kaso ang hindi ko lang makasanayan ay sa bangungot ko sila nagpapakita kung saan doon nila ako halos patayin sa sindak. May bangungot din ako nung time na galit ako sa mga anak ko. Nasa Pilipinas pa po ako noon, Sir Red, kung saan ay dumaranas pa ako ng matinding problema at sa sobrang sama ng loob ko ay nasambit ko sa dalawang anak ko na, sige, kapag ako'y namatay kawawa talaga kayo. Kaya sige, ipagpatuloy lang ninyo yung tigas ng ulo ninyo. At nang nakatulog na ako sa sofa, naka-straight pa nga yung higa ko na alam nyo yung parang ayos na isang patay sa ataol. Sa aking panaginip po, nakita ko po na naglalakad ako sa isang parang baywalk siya. Tapos may nakita akong tulay sa ibabaw ng parang isang dagat. Ang sambit ko nga po sa sarili ko noon, ang nasa kabilang dulo ng tulay na ito ay ano kaya? Kaya nang humakbang na ako, makatatlong hakbang ay bigla nang humangin ng ubod lakas at halos tangayin na ako ng hangin pataas at swerteng nahagip ko yung tali ng tulay sa left side nito at doon ko napagtanto na ako'y nababangungot na. Halos nasa ulap na nga din ako noon, Sir Red, dahil sa lakas ng hangin at sa tangay nito. Nagdasal na lamang ako sa aking panaginip ng ama namin at ang sabi ko pa sa bandang dulo, Panginoon, ako po'y handa ng mamatay. Ngunit ang pinag-aalala ko po ay ang aking dalawang anak. Papaano na po sila kapag ako'y wala na? Tapos bigla pong isinayaw ng lubid hanggang sa sigaw na ako ng sigaw at biglang nakita ko na yung sarili ko na nakahiga na sa sofa. Kaso hindi ko maigalaw ang katawan ko dahil bukod sa nakalak yung kamay ko sa isa pang kamay ko, pati pala yung paa ko ay naka-crossed legs. Kahit ano pong tawag ko sa anak ko, hindi ko maigalaw ang katawan ko. Hanggang sa may nakita akong pares ng paa sa ulunan ng mga anak ko at pagtingala ko ay bigla akong nagulat dahil yung dati kong asawa na habang papalapit sa akin ay palaki ng palaki din ang mata. Doon ako nagising sa sindak dahil sa mukha niya. Napaigtad at kumawala yung lock ng kamay ko at nagising ako bigla. Sa katunayan po niyan, Sir Red, hindi lang po ito yung huli na nangyari. Iniisip ko nga baka sinusubukan lamang yung faith ko kay God. Sa katunayan nga po, matapos mamatay ang both parents ko, doon na po mas nagiging madalas ang bangungot ko. Kahit nga po nandito na ako sa abroad. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat kay Mama Shishin sa pagbahagi na inyong kwento. Sa katunayan may karugtong pa po ang kwentong ito pero atin pong bubuuhin sa Sindak Short Stories o kung kakayanin po yung oras o swak sa oras ng bilang Sindak Short Stories siya. Kung medyo mas mahaba, dito na lamang po sa Hilakbot. Well, abangan nyo na lamang po kasi magbibigay naman po ng anunsyo ang mga admins po natin sakaling saan siya maipapalabas, saan siya maipipremiere. Basta sa Sindak Short Stories, tandaan po ninyo, mas pinaaga, alas 8 na po ng gabi ang premiere natin ng mga bagong episodes dyan. Kaya tutukan nyo po yan. Tumama Shishin, so ilan na lang pong kwento ang utang ko sa iyo. So sana po huwag kayo magtampo. Ganun na rin po sa mga hindi pa muli na nababasa. Ha? Ulitin ko po sa mga hindi pa nababasa. Please, unawain niyo po ako dahil yun po, may mga regular episodes tayo, may mga series pa tayong ginagawa na parang last year ko pa ginagawa, November pa. Hanggang ngayon hindi ko pa po natatapos. So please sana po ay
bigyan niyo pa po ako ng mahaba pang oras, mahaba pang pagkakataon para matapos ko yung iba pang mga kwento na ipinabahagi niyo po sa ating email. So, ang gawin niyo na lamang po, i-email niyo po muli sa amin o kung gusto niyo mag-email pa po kayo ng iba pa para at least kahit paano mabasa po natin at mailagay po dito sa approved na scriptan namin. Si Admin RJ pong gumagawa nito, katulong po niya si Admin R4 Claveria na miss ko na itong mga admin natin na iba. So yun, at least kahit pa paano ay mabasa natin, di ba? Iisa-isahin hanggat hindi po natatapos, hanggat marami pa po nagpapadala, kahit na po yung mga podcast listeners natin nagsishare ng kanilang mga kwento. Tuloy-tuloy lamang po ang SHS. Yun po ang aking maia-assure. So please, give us more time para maisalaysay natin lahat ng mga kwento ninyo dito sa segment na ito. Kung hindi man, bilang regular episode sa Sindak Short Stories or dito po sa Hilakbot. So maraming salamat po sa pag-intindi sa akin po dito po sa ating segment na ito. So huwag kayong magtatampo kung hindi ko pa po nababasa. Okay po? So hanggang sa susunod po na, meron pa ba? Sorry, may tatlo pa pala, no? Tatlo pa. Kala ko tapos na, sorry naman. Pwede mag-sorry, pre? Pwede, di ba? Pwede naman. Sige. So ito na, lipat naman po tayo sa isa pang kwento. I-indicate ko na lang dito, pre, ha? Sindak full episode. Lagay natin dyan. And then recorded. Actually, ito pong episode natin ngayon ay nirecord ko na po ng 15. Actually, alas 9 po ng gabi ngayon. So, ulitin natin po sa lahat din ng mga baguhan. Ito po ay pre-produced, pre-recorded, pero live recorded live yung approach natin sa pagbabasa ng mga kwento dito. So, expect po niyo talaga na may minsan mabubulol kasi gusto ko lang po talaga na maiba yung approach natin sa SHS. Lalong-lalo na syempre dumadami at lumalaki po yung family natin dito sa Hilakbot. So, sana po, ganoon na rin. Syempre, meron din tayong mga brother YouTube channel para malaman po ninyo just in case baguhan kayo sa segment na ito. Ang mga regular episodes natin sa Hilakbot po ay sa tuwing alas 12 ng hating gabi. Alright, so ikatlong kwento natin dito naman po sa ating email, sindakstories2008@gmail.com. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Ang istoryang ito po ay hindi ko po kwento, pero ibabahagi ko po bilang nakakatakot po ito. Kwento po ito ni Kuya Juben, kasamahan ko po sa trabaho. September 17 po na maganap ito at hindi ko na pumatandaan kung anong petsa, pero isa po ito sa may hindi ko malilimutang pangyayari sa kwento niya. So let's the story begin. Okay, so let's start. Araw ng linggo, napagdesisyonan ng barkada na magkaroon ng isang kasiyahan. Siyempre, mga binata, so dapat sana igigimik kami kaso kapos sa budget, so napagpasya na lamang namin na gawin na lamang ito sa bahay ni na Mike at doon na lang mag-happy-happy. Alas 4 ng hapon nang makumpleto ang buong barkada at nagsimula na po kami agad sa tamang kwentuhan sa sala nila Mike. Halos manakit-nakit na nga po yung tiyan namin sa sobrang tawa. Sumapit po ang alas 5 at nagsimula na kami sa inuman session. Doon na nagsilabasan yung pulutan, yung pitchel na may red horse, Yossi, binagkit pa yung red horse. Ito na, sana yun, yung Yossi, yung baso, at lahat ng kakailanganin namin sa aming gagawing session. 7 kaming lahat na nandun sa bahay. Sa bandang kalagitnaan ng kasiyahan namin, hindi namin alam na naka9 na litro na kami ng RH. Pero dahil nga sa mga drunking master kami, ayun, halos di kami na masipaan o masapian ng espiritu ng alak. Hanggang sa nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Kailangan ko magbawas ng alcohol sa tiyan. Kaya nagpaalam na muna ako at kailangan ko talaga na mag-CR na. Pagdaan ko sa kusina, papasok na dapat ako sa CR. Pero inunahan akong pumasok ni Ray. Ang sabi ko, Ben, mauna na ako Ingihi na talaga kasi ako Wika ni Ray habang tumatawa ng malakas. Ano pa bang magagawa ko? Nandun na siya sa loob. So paglabas ni Ray, saka naman ako ang pumasok at umihi.
Matapos mag-CR, napadako kami ni Ray ng punta sa lababo sa kusina nang biglang parang may dumaan sa aming likuran patungo sa CR. Bigla ding sumara yung pinto ng CR. Natawa naman si Ray at saka tumingin sa akin. Ngumiti pa nga siya na nakakaloko at sinabi niyang, "Ano pagtripan natin?" Tumawa naman ako tsaka lumapit sa pinto ng CR. Nakarinig ako ng may parang nagpapakain na ng pato sa CR pero di naman mabusesan kung sino. "Bro, ano kaya pa?" Sabi ko sabay katok sa pinto at pigil ang tawa. "Pag hindi na kaya, uwian na. Nakakaya naman oh, dito pa sa bahay na to nagkalat oh." Pang-aalas ka ni Ray. Tanong ko muli sa kanya sa loob na CR sabay katok. "Hoy bro, ano okay ka lang?" At uwi ka naman ng tao sa loob ng CR. Kapatid, okay lang ako. Huwag niyo akong alalahanin." At dahil nga okay daw siya, bumalik na kami ni Ray ng tawa sa salas nila Mike. Nang makabalik kami ni Ray, tinanong kami ni na Mark at Kennard kung bakit tawa kami ng tawa. Akmang magsasalita na dapat ako nang mabatid kung kumpleto ang mga kasama namin sa sala. Nagkatinginan kaming dalawa ni Ray at kapwa may pagtatakang namuo. At ang sabi pa nga niya, "Oh bro, mukhang naunahan tayo ng mga nagsusuka sa CR ah. Ano, alak pa na oh." Tinitigan lang kami ng mga kasama namin na parang nagtataka. Nagtanong sila kung sino ang tinutukoy namin. Nakangiting tanong naman ni Topper. "Wala namang umalis dito eh. Kayo lang dalawa." "Hindi nga," tanong ko sa seryosong tono. "Bakit? May nangyari ba?" Pahabol na tanong ni Rodel. Kapwa naman kami kinilabutan ni Ray sa nangyari. Kung walang umalis ni isa sa amin o isa sa kanila na naiwan sa sala, sino pa yung nakausap namin na nagpapakain ng pato sa CR? Nangilabot din ang buong tropa dahil sa pangyayari. Yung iba naman na hindi pinaniniwalaan ang aming sinasabi. Maniwala man kayo sa hindi, ang mga nakikinig natin o nakikinig sa atin ngayon sa segment na ito, totoo pong may tao talaga kaming nakasabay at nakausap sa CR ng bahay ni na Mike. Hindi po kami lasing. Nakainom lang. Meron pa silang may disclaimer. Hindi kami lasing. Nakainom lang. Ganun, pero ganun yung tono nyo ah. Diba? Ewan ko sa inyo. Pero hindi baka nga talaga kasi intoxicated kayo. Kung sasabihin mo na sa akin na ilang litro na yon? 7? Parang magwawalo na ata yung litro na iniinom ninyo. Imposible hindi pa kayo intoxicated. Baka mamaya akala ninyo merong tao. Diba? Pero alam mo hindi. Ganito kung siguro ako barkada ninyo, sasabihin ko rin sa inyo, hindi, lang yan, baka lasing lang talaga, nakainom. Oo, nakainom. Ibig sabihin talaga may alak kayo sa katawan. Kapag dumaloy na ang alak sa sistema mo, imposible wala ka ng magiging hallucination, wala kang makikita na hindi nakikita ng ibang na kunwari akala mo paranormal pero yun. Pero sa isang banda, kung yung pagbabasyan lang natin yung kwento ninyo doon sa part o sa bahagi na sinabi nyong may sumagot, hindi kaya baka mamaya, totoo nga na baka may mumu o baka kayo ang pinagtripan ng mga naiwan sa sala. Kumbaga parang yung prank gone wrong, alam mo yon, yung salip na kayo yung mang-prank, hindi, naging reversed, di ba? Reversed prank. Kumbaga, kayo yung na-prank. Baka malay nyo pinagtitripan lang kayo ng mga yun. Di ba? Pero, ganun pa man, syempre, kayo pa rin yung naka-experience nito and lesson learned. Kung halimbawa man talaga na huwag na kayo uminom kina Mike, ganun na lang, sa iba na lang, di ba? Para matapos yan. Maraming salamat dito po sa ating sender na nagangalang Juben at sa lahat din po ng mga nagpadala ng kanilang mga kwento dito po sa SHS sa episode na ito. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Muli po ito po ay recorded live
At ngayon pong April 15 namin siya nire-record ngayon. So sana po ay maintindihan ninyo. At sa mga nakikinig sa IGTV, sa Facebook, maraming salamat. Lalong-lalo na sa mga nagpapatik-tik po dyan. At mga regular nating tigapakinig sa Facebook, maraming salamat po. Magbabalik po tayo syempre sa SHS at mamaya punta na natin ang mga Anli Patik-tik para sa ating mga regular na tigapakinig, mga newbie, pati na rin kayo at syempre sa mga solid HTV positive natin mga channel members. Maraming salamat po sa mga nagpapa-channel members, sa mga patuloy na dumadami dyan. Ang aming pong unti-unting pagganap sa mga pinangako namin na perks, lalong-lalo na po yung patungkol doon sa mga exclusive members stories, members only stories. So sana po yung nagugustuhan ninyo yung unang dalawa, unang tatlo o pang ilan na ba yung nai-release ngayon na kwento sa ating exclusive members only. Once again, kung Team Tik-Tik ka at gusto mong ma-access yan, marami pa po tayong ilalagay. So upgrade lang kayo ng isang level para sa Team Zombie kasi Team Zombie, Team Aswang and Team Red Zone po siya mapapanood. And of course, ang ating mga early access, so sana po ay lagi-lagi din kayo nagiging updated sa ating mga community post, mapa-Facebook din natin at dito po sa channel para at least makita po ninyo kung mayroon bang upcoming o mayroon bang ilalabas na mga early access or mga exclusive members only. Huwag kayong mag-alala once again sa mga regular nating tigapakinig. Kung mayroon mga exclusive members only, hayaan nyo na po kasi perks po nila yon. So pangako kasi namin yon. So kung halimbawa man kayo ay gusto nyo magpa-member, why not? Diba? Kahit isang buwan, walang problema para mapakinggan po ninyo yan. Kung halimbawa ayaw nyo naman and gusto ninyo mag-stay as regular listeners, huwag din kayo mag-alala dahil marami din po kaming kwento na ilalagay dito po sa channel na ito para po syempre sa mga regular natin tigapakinig. Ang tanging hiling lamang po namin, sana i-share po ninyo ang aming episodes para nang sa ganun syempre kahit papaano mas marami pa pong makapanood. Siguro deserve naman din po namin yon. Diba? So bilang tulong po maraming salamat po sa inyo at sa mga patuloy na nagko-comment na nagsasabi may improvement ang channel, hindi hindi daw nakaka-disappoint yung mga changes. Maraming salamat po. Katulad nitong si Franz Katunkan. Umpisahan ko po ito kasi medyo nakakatuwa kasi naka-PDF yung file niya na isinend sa atin. Well, in fact, ito po ay isang full story at titingnan natin kung i-edit, i-approve ng ating mga executive producers muna bago natin i-produce. Sabi niya dito, bilang may forward siya, Hilakbot TV, I love your work. It's been a while since I last listened to your channel and so far you haven't disappointed. Everything's awesome. I've always wanted to submit my stories to your channel ever since 2018 kaso po naging busy sa work kaya hindi ko po masyadong natutukan yung mga short stories. Buti na lang po at ngayon nagkaroon ako ng downtime para makapag-focus in writing all of this. This is one of my many stories I've been able to finish. Kaya ko lang po hindi na isasubmit yung iba kasi inid ko pa po o kailangan ko pa pong isalin sa Tagalog kasi more on English yung mga sinulat niyang kwento. Wow! Since target audience po ng HTV ay mostly mga Pinoy, Tagalog speakers so kailangan ko pong mag-extra mile para doon. Pero inyo pong bahala na po kayo sa kwento. Believe naman po ako sa creativity ng yun eh. Lalo na po sa solid narration skills ni Boss Red. Yun eh. Salamat. Napaano tuloy, napateam ay. Kapag nare-record ko ito kay Red Diaries, dyan ako lagi nagte-take 1, take 2 sa Team Ay na yan. Okay, so speaking ng Red Diaries, wag din kayo mag-alala, marami pa tayong kwentuhan dyan. So please kayo po wag ninyong kakalimutan na mag-subscribe po dyan sa Red Diaries Tagalog Love Stories. Masanayin nyo na yung tenga nyo. At least kahit pa paano pinipilit po natin na ibahin yung approach niyan since narration naman siya in a Tagalog love story way. So sana nahuhook din po kayo dyan, okay? So magbe-break muna tayo, promise, humaba na ang ating usapan. Ito na ata pinakamahabang SHS episode natin plus yung tik-tik pamamaya kaya tutok lamang po kayo. Ito ang subscribers. Hilakbot Stories. Hilakbot Creepy Facts. Isa sa mga kinatatakutang pamahiin sa ating bansa ay may kaugnayan sa mga salamin sa bahay habang may lamay. Ayon sa paniniwala, kailangan mong takpan ng kahit anong tela ang lahat ng salamin sa bahay habang may lamay.
Maaari daw kasing magpakita ang kaluluwa ng iyong namatay na kaanak sa salamin, kaya iwasan rin ang pagtitig rito. Hilakbot. Creepy facts. Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast. Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV. Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History. Umpisa natin ang mga patiktik, syempre lalong-lalo na sa ating mga Facebook followers at sa lahat ng mga nakikinig dyan. Si Charlene Remolador Castillo, patiktik po si Red, ang anak ko na si Ashley, palaging nakikinig ng Hilakbot bago matulog. Nagagalit nga po siya kapag hindi nakikinig dyan sa Spotify, sabi niya. Baka napagbaliktad niya, Spotify yan. Adik na po, maraming salamat. Spotify. Anyway, Spotify tuloy. Sa Spotify, abangan po ninyo at i-follow nyo rin po ang Pinoy Horror Radio dyan, ha? Para sama-sama din po tayo dyan. Ito rin sabi niyang Orozco family ng Bicol. Maraming salamat kay JN Briones Orozco. Mula kay JJ Lopez Rayo, sabi niya always po kami nakikinig, mapapandemic or normal na panahon. Lagi po nakatutok sa HTV. Isa na po akong HTV positive, wala na pong galingan, sabi niya. Jocelyn C. Lazo, patiktik naman po dito, bedtime horror stories po ang lagi ko pinakikinggan. Ano po? Siguro ginagawa niya parang bedtime stories habang natutulog. Okay, patiktik din na si Romnick John Roque, ang Roque family at Galilee Chase team na lagi po nakikinig, kasama po si wifey ko na si Rov at ang aking mga kids, sabi niya. God bless and more pulang likido stories to come, sabi ni Romnick John Roque. Maraming salamat sa iyo, pare. Si Gis Suldo, patiktik naman po, sabi niya, silent listener po ninyo ako simula pa noong 2018. So ang family Martinez, Manahan at ang Odlus family po ay niyayaya ko ng makinig. Oy, salamat po sa inyo dyan, ha. Ito rin sa ating comment section ng YouTube, meron po ditong in-screenshot si Admin RJ. Sabi ni Lady Jane, sabi hindi po talaga ako mahilig sa podcast and usually kapag nasa YT, mga crimes and horror movies po ang aking background kapag nasa work. More visuals po talaga ako, madalang ako makinig ng podcast style, pero solid po and very engaging ang narration ninyo dito, hindi nakakaumay, hindi nakakabore. At supportan nyo rin po Lady Jane, yung ating mga kapatid din sa horror community, ha. Thank you sa iyong comment na ito. Meron pa dito sa isa pang comment sa ating YouTube, sabi niya talagang nakakatuwa makinig sa iyo, Sir Red, lalo na rin doon sa historical story, sa haunted history, sabi niya dito. More power and more stories to come, sabi niya dito. Salamat po, salamat sa inyo dyan at sa mga nag-subscribe na rin po pala sa ating Hilakbot Haunted History. Marami pa po tayong feature dyan and sana naaabangan ninyo every Saturday 9 p.m. Hindi ko lang po kasi mabanggit kung ano yung magiging episode for this week at kung ano yung episode natin sa nakaraang Saturday kasi pre-recorded po ito at a week ahead nung nire-record namin ito. So ito yan, sabi naman din dito ni Ma'am Sheila May Julianda, ito lagi din po nagko-comment sa atin, si Jessica Joy del Rosario, patiktik din po si Charlene Chavez. Alam nyo ba, Sir Red, meron akong kwento, sabi niya, subscriber po ninyo ako at ang ganda po talaga ng mga stories ninyo. You never fail to amaze me. Sabi ni Kuya, nababaliw na daw ako sa pakikinig. Ang sabi ko na lang kay Kuya, buti nga po ito lang ang pinakikingan ko mga horror story kaysa mabaliw ako sa jowa. Yun eh. Kuya, sabi naman ni Kuya,
nagsalita siya ulit. Sabi niya, sa bagay pero wag ka namang sobra-sobrang makikinig ng mga ganyan. Okay po, sige. Ito si Invisible Omen, maraming salamat po sa inyo dyan. June Lloyd, Dimla, listener daw siya, positive na positive. At si Princess Aliyah Ocampo, maraming salamat po sa mga walang sawa ding nakikinig dito po sa ating SHS at sa mga nagpapatiktik. Ang tiktik portion po ay lagi nasa dulo na po ng kada SHS para at least tuloy-tuloy yung kwentuhan natin sa first 3 na feature natin. So sana naaabutan nyo po. Kung nakaabot ka sa bahaging ito, well, baka matiktik na kita sa susunod. Maraming salamat. At syempre, dahil sabi ko nga sa inyo, ang ating Team Zombie at Team Tiktik, Team Zombie, Team Aswang, Red Zone, ay palagi pong natitiktik natin dito. Syempre, hindi tayo magsasawa na itiktik din muli sila dahil sa kanilang suporta po dito sa ating channel. So ako po yung nagpapasalamat on behalf of Team HTV at sa lahat ng bumubuo pa po dito, lalo na yung mga kasama natin mga producers. So maraming salamat. So ito po sila, unahin natin, may mga bagong mukha, may mga bagong pangalan po dito. Ang listahan po na ito ay April 15. Updated April 15. Okay, so wag magtatampo kung sakaling may hindi mababanggit na bagong channel member kasi April 15 po itong update na ito. Si Monica Irish Reyes, ito rin si Melanie Passion na nag-upgrade 1 day ago. Wow, thank you. Ng Team Zombie, siya ay Team Tiktik dati. At nag-upgrade din si Jet Mendoza from Team Tiktik to Team Zombie. Si Aubrey Delgado, nag-upgrade din si Madam. Maraming salamat sa iyo, Mama, at sa mga kasama din natin dito na nag-upgrade. Si Aubrey Delgado, maraming salamat. Ito rin, nag-rejoin naman si Ma'am Joanne Castillon. Newbie si Shizen Torres. Tama ba? O kasi joined 2 days ago, sabi dito. At rejoiner din natin si Ray Castillo, si Ray Castle. Maraming salamat sa inyong pagbabalik at sana ay hindi kayo magsawa na suportahan ng channel na ito. Reggie Jose, Dixie May Kapulot ng Team Red Zone, nag-rejoin 9 days ago. Sana all, Ito na si Kuwapo the Great ng Team Tiktik, si Shasha Sudario ng Team Red Zone, maraming salamat. Si GL, si Jasper Genix, Nicao Alombro, si Merns R, Joseph Taburnal, maraming salamat kay Mitz Artagame dahil nagpa-coffee po siya nung nakaraan pa. Sa ganun na rin kay Benji Gallardo ng Team Tiktik, Jada JJ, Floriza Alcovendas, Marjon Mayjim, nag-rejoin 15 days ago. So pag ilang months na niya, 2 months, so magti 3 months na po. Happy 3rd month sa rin sa atin. Ganun na rin kay Mark Ville at Amanda Stevie, 18 days ago na natin siya nakakasama sa Team Tiktik. 18 days din si Engineer Robert Iseli ng Team Red Zone. Kumusta na kayo dyan, Engineer, at sa iyong family dyan sa Makati. At si John Cholo Jimenez at si Miss D. At ayon dito, nag-upgrade pala si Miss D 21 days ago. At happy 4th month sa rin na natin kasama si Miss D. Maraming salamat, mga active yung mga yan sa Hilakbot 24/7. Sakali mapapakinggan po ninyo ito sa Hilakbot 24/7. Maraming salamat sa mga nasa live chat po dyan sa Hilakbot 24/7. Hello po sa inyo. Maraming salamat dahil ginagawa yung background ng Hilakbot 24/7. Sa mga nagpapakapin din nga pala ngayon, maraming salamat din po pala. Monelin Alcantara, Team Zombie, kasama si JC Min Borlongan, Team Red Zone, si Brylin Arena, si Nico Lazzi ng Team Tiktik, Ann Culets, Team Zombie, si Alexandra, Nicole De Lima, Kevin Cabalod, si Sarah Jane Igot, na tahimik po ito mga ito, si Chuchay, si Azilay. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Azilay, dahil nagpapakape din po siya noong mga nakalipas na araw. Reynaldo Abuso at si Roslyn Arante, Dewey Calma, Ella De La Cruz, Justin Rehencia. Ito si Justin, panoorin niyo po, follow niyo siya sa kanyang TikTok kasi talagang ang dami po niya mga pasabog na mga moves doon. Yung mga bomba kung bomba moves to bomba challenge. Ang ganda. Taka si Madam Les Ferzange na happy months rin na po sa atin. At ganda rin kay Ma'am, ito si Miss EDM Mori. Maraming salamat po doon sa mga sa mga virtual tour ninyo sa Japan. Pinanood sa akin ni paring RJ yung mga videos na sinesend ninyo. So nagustuhan ko, nakakaingit sana ganun. Pero at least nadadala mo kami sa mga ganong klaseng lugar, lalo na ngayong ganitong
may ECQ, may ano, di ba? Parang nakaka-refresh lang siya ng utak. Maraming salamat sa iyo, Miss EDM Mori. At kay Eliza Valenzuela ng Team Zombie, si Samson Mabalay, maraming salamat sa mga katulad nito kasi isama ko na rin pala kahit hindi member si Arman Rosales, lagi-lagi din po yan. Maraming salamat sa mga tulad ninyo na nag-purchase po at finalo at nirate ng maganda at nag-comment, nag-honest review doon po sa ating HTV merch. So up na rin po. Check nyo lang po lagi yung ating HTV merch, yung store natin doon upang makita po ninyo kung ano-ano yung mga available on-hand products para at least hindi kayo mahuli. Baka kasi sakaling bihirang mag-update yung ating system doon, so at least makita nyo na po first hand bago pa namin ma-promote, diba? So thank you sa pag-follow, thank you sa pag-rate, thank you po sa magagandang feedback. At asahan po ninyo marami pa pong products ang pwede nating ilagay dyan bilang souvenir, bilang magagamit ninyo, bilang alam niyo yon sa HTV merch po natin. Sana patuloy nyo pong suportahan. Sana, di ba? Maraming salamat po dahil kahit papaano ay nakikita namin na may feedback namang magaganda sa ating HTV merch. MNM80 ng Team Aswang na bihira na rin po magparamdam, si Ma'am Vanessa Ada, maraming salamat po sa pa-dinner once again sa ating Team HTV. Isasama na rin po namin yung mga kasama namin sa Team Sindak at sa Team HHH. Si Janice ng Team Zombie, sino pa si Jero Midnight Lay, maraming salamat po. Emski Ke, nananatiling Team Tik-Tik 2 months ago na pero nagre-rejoin si Grace Shibahara, maraming salamat sa iyo ma'am. Si Adam Costales ng Team Zombie, sana napapansin mo rin yung mga early access tsaka yung mga exclusive members only dahil entitled kayo doon. Si Ma'am Rain Angel kasama din sa Team Red Zone, may mga kwento na po tayo ni Ma'am Rain Angel na atin pong na-ear na, lalo na sa Sindak Short Stories, pakinggan nyo rin po. Same through with Miss EDM Mori. At ganoon na rin po dahil meron din tayong ilulunsad sa susunod, matutuloy pa rin po yung iba pang mga horror encounters. So abangan po ninyo yan. Basta rumami yung mga magsisend sa isang particular na lugar, magkakaroon siya ng horror encounter serye. Mga mixed stories din doon. Si Ma'am Jigs Balisi, maraming salamat po dyan. Si Ma'am Luz Aclaro, thank you din po for staying 3 months na sa Team Aswang. Anton Tuazo ng Team Tik-Tik. Akizet, maraming salamat kay Ma'am Aki dahil isa po siya sa mga nakinig ng dire-diretso talaga doon sa Sindak Short Stories. At ipinost ata yun yung comment niya at natutuwa naman po kami kasi nakaabot at nabasa ko po yun. Yung parang from season 1 to season 11 talagang dinerecho niya, hindi niya na-miss yung kada episodes doon. So maraming salamat po. At ang grabe astig ng bagong look ng Sindak, sabi niya. It's nice to see how the channel never stops improving. Thank you po, thank you po. As long as alam naman po namin na may nakikinig, ganun lang po talaga para at least hindi naman kayo magsawa, hindi naman kayo biglang, alam mo yun, parang at least merong kakaiba lang, merong iba lang na maipapadinig sa inyo. Ganun na lang siguro. Di ba? Hindi naman kami masyado nag-e-expect na husto para kasi di kami masaktan sa dulo. Wow! Pang red diaries naman yun eh. Di ba? Tess Kitano, hello sa iyo Ma'am Tess. Kumusta ka na dyan? At ito po yung nananatiling patron po natin si Ma'am Tess na dun sa Patreon account. Si JR Cabello nag-upgrade 4 months ago. Kasama niya si Shara Chinis Morera. Maraming salamat po sa mga channel members. Once again sa mga bagong channel members, kung sakaling hindi nyo narinig yung pangalan ninyo, ang aking binanggit po dito ay ang April 15 list, updated list. Dahil maaga kami nag-record nitong SHS gawa ng sabi ko mayroong week po kasi ngayong buwan na ito na talaga magiging busy tayo. Okay? So maraming salamat po muli sa lahat ng mga nakinig ng SHS segment. Sa mga umabot ng dulo, maraming salamat. Magkakajowa na kayo bukas, magkakapera pa dahil makangati ang inyong palad, sabi nga natin. O parang iba yung makangati yung palad. Makangati yung palad, yung pala, di ba mangungupit na. Maraming salamat po sa inyo. God bless, bye. Tapos agad. Thank you po. Monday and Friday, SHS 9pm. Dito po si Lakbot TV. Mapapakinggan sa ating mga brother YouTube channel, sa mga newbie, sa mga regular. Maraming salamat. Tuloy-tuloy lamang po pag-share para tuloy-tuloy din ang hawaan, wala ng galingan para lahat tayo ay solid. HTV Positive! May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya?
Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.